Don't wait for me. I'll be leaving for Europe. Si Manang na ang bahalang mag-asikaso sa lahat ng kakailanganin mo. Napabuntong hininga na lang si Agatha nang muli niyang mabasa ang una't huling text message ng asawa niyang si Dmitry Kovo. Tinext iyon sa kanya ni Dmitry pagkatapos ng reception ng kasal nila. At mula noon, wala na siyang nakuhang kahit na ano mula sa asawang nakuha niya sa pamamagitan ng arranged marriage na sobra-sobrang napakinabangan ng negosyo ng kanyang pamilya. Umpisa pa lang, gawa ng inaktong iyon ni Dmitry ay malinaw na kay Agatha na loveless marriage ang kahantungan ng kanilang pagsasama. Hindi rin naman ito ang unang wedding anniversary nila, kaya't hindi rin niya maintindihan kung bakit bigat na bigat siya ngayong araw. Ilang oras ka lang nakatulala riyan sa cellphone mo? May hinihintay ka bang text o tawag? Yung soup na binahanda mo, malamig na. Akin na nga, ipapainit ko na lang ulit kay Carla. Alam niyo po ba kung anong araw ngayon? Sabado, February 8. Importante ba ang araw na ito? May okasyon bang kailangan i-celebrate sa araw na ito? Sandali nga, check ko ang kalendaryo. Second wedding anniversary po namin ni Dmitry. Ayos lang kung hindi niyo naaalala. Sarili kong ang asawa, hindi naaalala. Kayo pa kaya? Agatha. Tinulak ng sulok ng labi ni Agatha ang pilit ng ngiti upang iparating sa mayordomang ayos lang siya. Ngunit sa tagal nilang magkasama sa bahay, alam ni Sonia kung kailan totoo ang mga kurbang iyon at kailan hindi. Baka naman busy pa si Dmitry, kaya hindi ka pa niya nababati. Busy siya? Oo, iha. Alam mo naman ang pressure at bigat na dala niya bilang sunod na chairman ng Kovo Estates. Alam ko po, Manang. Bago ko siya pakasalan, alam ko kung gaano ka-demanding at time-consuming ang trabaho at obligasyon niya sa kumpanya nila. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ni isang minuto man lang sa nakalipas na 2 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, hindi niya maibigay sa akin 2 birthday, 2 Pasko, New Year, at 2 wedding anniversary. Maski isa sa mga okasyon na yon, wala siyang paramdam. Kung hindi nga ako makakasagap ng kahit na ano galing sa mga pinapublish na articles para sa milestone at achievement niya, iisipin kong baka namatay na ang kumag na yun sa Europe. Hindi ko nga alam kung naaalala niya pa bang may asawa siya rito sa Pinas. Na pagkatapos niyang suotan ng singsing, iniwan niya na. Nang matanto ni Agatha na wala namang maitutulong si Sonia sa mga hinaing niya sa kanyang asawa, tinikom na lang niya ang labi at inabot ang tasa ng tiyaang nasa harapan. Bago lumapat ang labi sa kupita, nilayo niya iyon sa bibig at muli itong binalik sa lamesa. Agatha, ayos ka lang ba? Ilang segundo pa ang naubos na malalim lang na humihinga si Agatha. Nang mag-angat siya ng tingin kay Sonia, bakas na sa maamo niyang mukha ang determinasyon na makuha ang sagot sa estado nila ni Dmitry. Pigil hiningang tinawagan niya ang numero ni Dmitry at nang dumiretso siya sa voicemail ay nagngingit-ngit niyang tinapos ang call saka padabog na tumayo mula sa dining table. Iha, ano bang nangyayari? Anong gagawin ko? Kinakabahan naman ako sa itsura mong yan. Tahimik at malalaki ang akbang na nagtungo si Agatha sa opisina niya sa unang palapag ng mansyon na dapat ay pinagsasaluhan nila ni Dmitry. Nang mahanap niya ang calling card ng sekretarya ni Dmitry, na hiningi niya lang sa kanyang sister-in-law na si Anara, ngunit kahit kailan ay hindi naman ginamit. Agad niyang dinayal ang numero at kabadong nginata ang kuko habang hinihintay niya itong sumagot. Hi, you've reached Dmitry Kovo's office, sabi ng kanyang sekretarya. Hi, Finik. This is Agatha de Roxas. Agatha Kovo, rather. Asawa ng boss mo.
Thank God. Kung kilala mo ko at aware iyang si Dimitri kung sino ba ako. Of course, Mrs. Covo. Kilala ko po kayo at natatandaan ko kayo ng asawa niyo. Sobrang natatandaan niya kayo. Really? Then where the hell is he? I need to have a word with my so-called husband. Mrs. Covo, I'm sorry to tell you but that's not possible. Not possible? How can it be impossible? Nasaan ba ang kumag na yun? Mrs. Covo, he is in the middle of something important. But rest assured that I let him know that you called so he can call you back. Screw that. Ayokong tawagan niya lang ako. Hindi yun ang kailangan ko. Po? I want him home now. Kung hindi ako uuwian ng kumag na yon, ora mismo, ibabalik ko na sa kanya ang apelyido niya. Ipapaanal ko ang kasal namin. Tandaan mo ang sasabihin ko. Tandaan mo ang sasabihin kong to. At siguraduhin mong buong-buong makakarating sa tenga niya ito. Opo, Mrs. Covo. I'm all ears. Makakarating po kay Mr. Covo ang sasabihin niyo. Meron lang siyang 24 oras para uwian ako at ayusin ang relasyon namin bilang mag-asawa. Kung hindi ko siya makikita sa malapalasyo niyang mansyon bago matapos ang araw bukas, huwag na kamo siyang tumapak sa lupa ng Pilipinas. Dahil ipapakidnap ko siya at dadalhin sa gitna ng kawalan para roon malagutan ng hininga at hindi ako nagbibiro. Okay, Mrs. Covo. Recorded po ang conversation natin kaya makakarating to kay Mr. Covo ng walang labis, walang kulang. Pagkarinig ng sinabing iyon ng sekretarya ni Dimitri, tila nahimasmasan si Agatha at gusto nang bawiin ang bawat salitang binitawan. Bago yun magawa, pinatay niya na ang call at hinagis ang phone sa parte ng working table na medyo malayo sa kanya. Abisuhan ko lang ang lahat sa pag-uwi ni Dimitri. Magpapahanda rin ako kay chef ng special dinner for two. Saan ko yun ipapaset up? Sa my garden? Sa greenhouse? Pwede rin namang sa dining room lang, tas candlelit. Kayo na po ang bahalang magdesisyon. Pero mas okay na huwag na kayo mag-effort. Mas posible pa kasi na by next week ay tinatrabaho na ng mga abogado namin ang annulment. Kesa nandito nga si Dimitri dahil sinabi ko. Pagdating ni Agatha sa De Roxas firm kung saan siya nagtatrabaho bilang architect, naabutan niya si Pam na siyang matalik niyang kaibigan at engineer naman sa firm ng kanilang pamilya. Hanga talaga ako sa gut feel mo. Ramdam mo bang may ginawa kong eksenang worth yapping for? Teka, magbubrew lang ako ng kape sa pantry. Hindi na kasi ako... Mamaya na yung kape na yan. Pag nabasa at nakita mo ang mga picture na to, sure akong di mo na kailangan ng kape para magising ang diwa mo. Ha? Ano ba yan? Agatha dear, I'm so sorry. Alam kong wedding anniversary niyo ngayong araw. At ayoko namang sirain sana ang araw na to para sa'yo. Hindi ko naman maatim na clueless ka pa rin sa infidelity ni... Hindi na natapos pa ni Pam ang sinasabi nang hinaklit ni Agatha ang phone mula sa kamay. Pigil hiningang iniscroll ni Agatha ang mga picture ni Dimitri na nakapublish online. Sequence photo iyon ng asawa at ang isang French heiress na lumabas ng sports car at magkasunod na pumasok sa isang sikat na 5-star hotel. Nandito pa si Ares, di ba? Yung kapatid ko? Malamang yung kapatid ko. Wala ka namang ibang Ares na kilala. Oo, nandito pa siya. Bakit? Why do you think? You want Ares to represent you? Magpa-file ka ng annulment? Hihiwalayin mo na si Dimitri, Agatha? Kahit sarado ang opisina ni Agatha at naka-soundproof naman ang dingding, tarantang napalingon si Pam sa pinto sa takot na baka marinig ng mga magulang ni Agatha ang kanyang pinaplano. Sure ka na ba? Wait, ano ba ang motibo mo nung pinakita mo sa akin ang ebidensya ng pagtataksil ng kumag na yan? Para hiwalayan mo siya.
Kasi hindi mo deserve na magago ng ganito. Right. Pero ba't parang tutol ka na ngayon? Hindi ako tutol. I'm just worried that your parent won't take this well. Of course, they won't. But screw it. Magalit na sila kung magagalit sila. Itakwil na nila ako kung itatakwil nila ako. Hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. 2 taon ako nagtiis. I won't let this disrespect to me and to my dignity to prolong. Hindi ko na kayang lunukin pa to. Okay, I will tell Ares about this and we will figure your way out of this hell. Kung di ka susuportahan niya Tito, kami ni Ares ang susuporta sa'yo. Kahit tanggalin ka pa ni na Papa sa firm at ipaban sa lahat ng engineering firm sa bansa? Hoy, grabe naman yan. Pero oo, nakapag-ipon naman niya ako. Kayang-kaya ko na magtayo ng sarili kong firm. Binibiro lang kita. But you really can stay out of this mess. Ayoko naman na masira ang lahat ng pinagtrabahuan mo rito. Nung naghiwalay ang parents namin ni Ares at nagsimula ulit sila na para bang wala na lang kami, ikaw lang ang kakampi ko. Kaya ngayong ikaw naman ang may kailangan ng kakampi, asahan mong di rin kita iiwan. This is what friends are for, di ba? Lumipas ang maghapon na umaarte lang si Agatha na may ginagawa sa opisina. Kahit na ang totoo ay natuturete siya sa lahat ng nalaman. Pagsapit ng gabi, dumiretso siya ng uwi katulad ng usual routine niya. Ngunit habang binubuksan ng guard ang gate ng mansyon, may kung anong sumakop sa utak at dibdib niya. Muli niyang inatras ang sasakyan palayo sa gate at pinaharurot ito papunta sa unang bar na nahanap niya sa navigation system ng sakyang minamaneho. Maliban sa mangilan-ngilang baso ng wine na iniinom niya pag may espesyal na okasyon, hindi naman talaga siya umiinom. Kaya nang maubos niya ang pang-4 na baso ng neat rum na in-order sa bartender, tuluyan na siyang sinaniban ng espiritu ng alak. Ngunit ayaw pa rin niyang tumigil. Umaasa siyang gaya ng sabi ng iba ay saglit na maalis ng matapang na inumin ang pagiging miserable niya. Isa pang rum, Nate. Make it 2 or 3. You know what? Ibigay mo na lang sa akin ang bote. Tiyad enough. Imbes na mainis sa mapang-akit na baritonong boses na sumakop sa kanyang tenga at nangingialam sa kanyang pag-inom, may ngiti sa labing tinanaw ni Agatha. Ang lalaking sa kalasingan ay hindi na niya makita pa ng maayos ang mukha. Ang sigurado lang niya matangkad iyon, kasing tangkad ng cheater niyang asawa. Dear Savage, God, I used to find that scent sexy. But now, I loathe it. Bakit naman? Yan kasi ang pabango ng kumag kong asawa. You're married? Yeah, I am. But it felt like I was never married. Habang nagpapaka-faithful ako sa asawa kong iniwan ako sa mismong gabi ng kasal namin, he is fooling me around with a French heiress. You're drunk. Let me take you home. Alam mo ba kung saan ang home ko? Ako kasi, hindi ko na alam kung saan ang home ko. I can't go back to my parents, and I don't want to go back to my lonely marital house too. How can you take me home? Sa'yo na lang ako. Agatha. Ayaw mo? Ayaw mo rin sa akin? Bakit? Pangit ba ako? Is there something wrong with my face? Hindi ba ako sexy? Yung boobs ko ba? Hindi malaki? Ipapaayos ko ba? Hindi ka pangit. Walang mali sa'yo. Walang problema sa'yo. It's your husband. He is the problem. I am the problem. So don't blame yourself for our failing marriage. Ha? Ano yun? Biglang umingay yung mix ng DJ.
Hindi ko narinig. Sa kagustuhang marinig ang sinasabi ng estranghero, pag inulit niya iyon, tumayo si Agatha mula sa stool ng bar at sa kalasingan, nawalan siya ng balanse at matutumba na sana kung di lang siya mabilis na nasalo ng lalaking alerto sa kanyang kilos. Nang maramdaman ni Agatha ang pamilyar na kuryenteng, isang beses niya palang naramdaman buong buhay niya. At sa araw pa mismo ng kasal nila ni Dimitri, at pilit na finokus ang tingin sa mukha ng estranghero, ngunit hindi talaga iyon lumilinaw. Lasing ka na. Iuwi na kita. Ayoko sabing umuwi. I hate my marital home. It's cold. It's so lonely. That place make me feel so alone. Saan mo gusto? Sa hotel. Mukhang sa hotel din naman talaga ako babagsak. Kapag naibigay na ng abogado ko ang annulment paper sa asawa ko. Hihiwalayan mo ako? Sa ikalawang pagkakataon, hindi maintindihan ni Agatha ang sinasabi ng lalaking kaharap na siya palang asawa niya. Pagkat ang matapang na inumin na ipinanglunod niya sa lungkot ay sumirko-sirko na sa kanyang sikmura hanggang sa sunod-sunod siyang masuka sa sahig ng bar. Pagdating sa hotel, agad siyang iginiya ni Dimitri sa kama. Nangiiwan na sana siya ni Dimitri matapos makumutan. Muling bumangon si Agatha. Hinabol niya ang braso ng asawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya namumukaan. I want to kiss you. I want to kiss and be laid by you. Kasi gusto kong gantihan ng kumag kong asawa. Kanina ko pa iniipon ang tapang ko para halikan ka. Pero hindi ko kaya. Kahit na gustong gusto ko. Kasi kanina pa ako kinakabig nang kung anong pagkakumaling sa'yo ay hindi ko pa rin magawa. It's not he doesn't deserve to be cheated on. It's just that I can't. Even if I wanted to. Kasi hindi ko ugali ang gumante at magloko. Hindi ako yon. I already lost 2 years of my life in a forsaken marriage with my husband. Losing myself because of that would be unbearable. Magpahinga ka na muna. Sa pagkawala ng mga salitang iyon mula sa labi ni Dimitri, tuluyan nang hinila si Agatha ng antok na hatid ng kanyang kalasingan. God! Oh my God! Oh my God! What did I do? Seriously? What did I just do? Tarantang sinipat ni Agatha ang bulto ng lalaking katabi niya sa kama, ngunit nakatalikod sa kanya. Hawak ang ulong parang binibiyak sakit, maingat niyang binalik ang damit niya na nasa sahig, malapit sa kama, at di na tinangkapang alamin ang itsura ng lalaking alam niyang nakilala niya sa bar. Imbes na sa marital home nila ni Dimitri dumiretso, pagkagaling sa hotel, kung saan akala niyang nangyari, ang pagtataksil niya sa asawa niyang mas nauna namang nagtaksil, dumiretso si Agatha sa law firm ni Ares Sotelo upang hingiin ang annulment paper na ipinahanda niya kahapon. Nang nalaman niya ang pagtataksil ni Dimitri, desidido na siyang tapusin na ang ugnayan nilang mag-asawa. Ngunit ngayong maging siya ay nagawa na rin ang ganoong pagkakamali, mas lalong hindi na mababago pa ang desisyon ni Agatha, kahit na buong mundo pa ang magtangkang pigilan siya. Pag-uwi sa marital home nila ni Dimitri, napahawak na lang si Agatha sa kanyang dibdib, dala ng gulat, nang sumalubong sa kanya ang nag-aalalang si Sonia. Saan ka galing? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Tumawag ako sa inyo. Wala ka. Hindi rin alam ni Pamela kung nasan ka. Saan ka ba nagpunta? Hindi na importante. Ang mahalaga, ligtas ka, nakauwi. Si Chef, nariyan? Kung oo, pwede po bang magpaluto ng hangover soup? Maliligo lang muna ako. Naglasing ka, ha? Kaya ba ganyan ang amoy mo? Mamaya na lang po yung mga tanong nyo. Maliligo po muna ako. Agatha, si Dimitri. Opo.
Alam ko na po yung kay Dimitri, na may kinakalantara siyang French heiress. Hindi yon. Po, si Dimitri nasa itaas. Umuwi ang asawa mo. Kagabi pa siya dumating. Lumabas nga yan para hanapin ka at kakauwi lang din kani-kanina. Hindi kayo nagtagpo? Ay, malamang hindi. Kung nahanap ka niya, malamang sabay kayong umuwi. Gustong itanim ni Agatha sa isip na hindi dapat siya matakot na sa mismong araw ng pag-uwi ni Dimitri sa Pilipinas ay ang siya niyang pagtataksil pagkat quits lang sila. Si Dimitri naman ang naunang nagloko. Ngunit nang makumpirmang totoong nasa kwarto nga nila si Dimitri, parang sinasakal siya at di na makahinga sa pinaghalong galit at pagka-guilty. You look like a mess. Go freshen up. Nagpahanda ako kay Manang ng pananghalian. I look like a mess? Seriously? After seeing your wife for the first time, after you abandoned her on your wedding night 2 years ago, yung mga salitang yan talaga ang ibubungad mo sa akin? Dimitri? Wrong choice of words. That's not what I meant. Tikom ang isang kamaong pinutol ni Agatha ang distansya sa pagitan nila ni Dimitri at patabog na iniabot sa asawa ang envelope na hawak. No. No? Annulment paper to, di ba? Gusto mo akong iwalayan? Hindi ang sugot ko. If this is about the photos published by that scandalous tabloids, Agatha, wala yun. Hindi yun totoo. I can explain myself. And I have proof that I didn't cheat on you with Florence. You didn't? Hindi. Yung site na nag-publish ng pictures, they are known for publishing scandalous and twisted articles. But they will be reprimanded for what they did to me. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Agatha hanggang sa kahit laliman niya ang pagbunot ng hangin sa katawan ay kapos at kulang pa rin. Agatha. Nang itulak siya ni Agatha para makuha ang gamot niya sa may bedside table, nanlulumong sinundan ni Dimitri ng tingin ang asawang pilit na kinakalma ang sarili mula sa malinaw na episode nito ng panic attack. Paglipas ng ilang segundo, saka palang parang natauhan si Dimitri at nagawang lapitan ng asawa. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na. Ayos na. Nainom ko na yung gamot ko. Kaya kakalma na ako. But still, huwag ka nang matigas. Halika. Akmang hawakan ni Dimitri ang asawa, nang iiwas ni Agatha ang sarili na para bang dapat siyang iwasan ni Dimitri. Agatha. Talaga bang hindi mo babae si Florence? May kopya ako ng CCTV sa hallway. Makikita mo na sa magkaibang room kami pumasok. At di na ulit lumabas ng hotel room namin, Agatha. Hindi kita pinagtaksilan. Ako? Oo. Oh, Oo. Pinagtaksilan kita, Dimitri. I cheated on you. I met someone in the bar last night. Lasing ako. Hindi ko masyadong maalala pero may nangyari sa amin. Hindi ko maalala ang mukha niya. Hindi ko alam ang pangalan niya pero gusto ko siya. I felt attracted to him. There was so much spark between us. Something that we don't have. I am not letting you go. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, nalalaki ako kagabi. Hindi mo rin ba ako narinig? Hindi nga kita papakawalan. Tapos na ako sa trabaho ko sa Europe. Next week, Papa will step down on his position. I'll take over, which means I'll stay in the Philippines for good. Aayusin natin ang relasyon natin. Wala tayong aayusin. Ayoko na. Ayoko na sa kung anumang meron tayo. Ayaw mo na sa kung anong meron tayo. Dahil mas gusto mo na kung anong meron kayo. Nung lalaki na kilala mo sa bar at nagdala sa'yo sa hotel. Suot ang namimilog na mata. Gulat na pinakatitigan ni Agatha
ang asawang tila alam ang lahat ng nangyari sa kanya kagabi. Alam mo, paanong? It was me. The guy you felt an electrocuting sparks with. It was me. And, Agatha, you didn't cheat on me. You said, you can't do it. Kahit na sumagi sa isip mo para gumante. Kasi akala mo, pinagtaksilan kita. Anong ikaw? Paanong ikaw? Yung lalaki sa bar? Yung nakatalikod sa kama nung nagising ako? Yung katabi ko? Ikaw yon? Namumula ang mukhang gumapang si Agatha papunta sa kabilang side ng kama. Saka sumalisi ng mabilis na lakad papunta sa may pinto. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. May kung ano pang sinasabi ang asawa sa kanya. Ngunit hindi na iyon nagawa pang pakinggan ni Agatha pagkat sinarado niya na agad ang pinto ng master's bedroom. At sa guest room nagkampo, dala ng kahihiyan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking sobra siyang na-attract at inamin pa kay Dimitri ang tungkol doon ay siya pa rin palang asawa niya. Gawa nun, natantunan ni Agatha kung bakit pamilyar ang presensya ng lalaking nakilala sa bar. Kahit hindi niya iyon mamukhaan. Lumipas ang ilang araw na pilit pa rin iniiwasan ni Agatha ang asawa. Noong una, nagpupumilit pa si Dimitri. Ngunit nang matanto na kailangan ni Agatha ng space upang makapag-isip-isip, hinayaan na lang din siya ng asawa. Sa wakas, lumapit ka na rin. Tapos ka na bang makipagtagu-taguan sa akin? Balak ni Agatha na talikuran na ang asawa at hayaan na iyon sa kanyang home office nang ma-imagine niya ang disappointed na mukha ng ama pag di niya kasama si Dimitri sa family dinner bukas ng gabi. Kaya napilitan siyang muling harapin ang asawa. Yes, wife. Anong kailangan ng asawa ko? Pwede ba? Huwag ka mong asar. Hindi naman kita ay nakakasar. We have this little family tradition. May family dinner kami every 12th of the month. At gusto ni Papa na isama kita. 12th of the month? Eh di bukas. 12. Bukas ng gabi. Oo. Pwede ka ba? Nasa Palawan ako bukas. Mamaya madaling araw na ang alis ko. Oh, never mind. Ako nang bahalang magbaliwanag. Maintindihan naman nila. Alam naman nilang busy ka talaga. Nang makita ni Agatha na bumuka ang labi ni Dimitri, umasa siyang baka magsabi ang asawa na kahit na anong plano na baka kaya niyang mag-compromise. Ngunit, nang muling tinikom ni Dimitri ang bibig, napangitinan lang si Agatha at bagsak balikat na bumalik sa masters kung saan siya nagstay habang si Dimitri naman yung guest room naman ang gamit. Your husband? Where is he? Hahabol na lang ba? Anong oras ang dating? We'll wait for him. Hindi pwedeng simula ng family dinner nang wala siya. Kagat ang pang-ibabang labing sumuliyap si Agatha sa amang sumalubong sa kanya sa front door ng bahay nila pagdating. Nang matanto ni Rego de Rojas ang kakabit na katahimikan ng kanyang unika iha, napailing na lang ito. Pa, I'm so sorry. Business-related din kasi yung lakad niya sa Palawan kaya... Your husband is a busy man. I get that. But Iha, no man should be too busy for his wife. You better watch out. One of this day, you'll no longer be a Mrs. Covo. And you better pray for that one day not to come. Because I swear to God... Bago pa may masabi ang ama na mas makakasakit sa kanyang damdamin, tumalikod na ito at nauna nang pumasok sa loob habang ang ina niya ay agad siyang inalo. Tama na yan, Agatha. Pag nakita ng papa mong umiiyak ka ng ganyan, mas magagalit lang iyon. May nangyari na ba sa inyo? Natigil si Agatha sa pagpupunas ng luha at hindi makapaniwalang sinipat ang ina. Ma, anong klaseng tanong ba yan?
Wala pa? Wala pa rin? Ay, ano ba naman yan? Agatha, ano bang suot mo sa inyo't hindi umatukso ang asawa mo? Mama naman, can we not talk about this? Hindi nga kami nag-uusap. Mag-ano pa kaya? Besides, I don't think Dimitri likes me like that. I bet he doesn't like me at all. Agatha, lalaki ang asawa mo. We're some sexy lingerie. Or we're nothing at all. Kung nakabuka ka na sa kama ng asawa mo, imposibleng hindian ka niyan. Kahit na hindi ka pa niya gusto. Try to seduce your husband and make him make you pregnant. You are a woman. That's what we do. Magpaanak ka para hindi ka iwan. Nang matigilan ang ina ni Agatha habang nakatanaw sa likod niya na para bang may nakita itong hindi niya dapat makita, pumihit paharap si Agatha sa kung saan ito nakabaling at maging siya ay napamulagat nang makita si Dimitri sa kanyang likuran. Dimitri, ang akala ko nasa Palawan ka. I flew back so that I can join my wife's dinner with her fam. But you know what? We're ditching this dinner. Imbitahan niyo na lang po kami pag kaya niyong irespeto na si Agatha bilang babae. Dimitri, that's not what's happening. Please, na-misunderstand mo. Agatha, tell him. Tell your husband that I meant no disrespect. Have a good night, Mom. Suot ang pilit ng ngiti, kinuha ni Dimitri ang kamay ng asawa at may ingat itong hinila papunta sa tagong parte ng driveway kung saan siya pumarada. Wait, dala ko kasi yung kotse ko. Iwan mo na lang muna. Ipapakuha ko na lang sa driver. Tahimik at parang maamong tutang sumunod si Agatha sa gustong iyon ni Dimitri. Pagdating sa mansyon nilang mag-asawa, sunod-sunod na nakatanggap si Agatha ng tawag galing sa ama at di niya maiwasang matakot hanggang sa hinaklit ni Dimitri ang phone niya at siya na mismo ang nagpatay noon. Dimitri, hinihintay ka ni babae. Balik na lang tayo. Ako na ang magdadrive para di ka mapagod. Ano ba yung mga narinig mo? Lilinawin ko. Baka na-misunderstood mo kasi. Ganun lang talaga magsalita si mama. But she meant no harm. Concern lang siya sa akin. Can you stop being a pushover? Excuse me? What? You heard me. I said, stop being a pushover. Itigil mo na ang pagiging sunod-sunuran mo sa kanila. Grow some spine na agad ah. Hindi ka nila puppet. Hindi ka nila pag-aari na kailangang sundin lahat ng sasabihin at ipapagawa nila. Where is she? Hindi agad ah. That would unapologetically leave me the same moment she thought that I cheated on her. Where is that self-respect? Ba't di mo ma-apply sa mga magulang mo? Bakit pagdating sa pamilya mo, kahit na ano, inuuhan mo? Nung araw ng kasal natin, umiiyak ka. Walang tigil ang iyak mo kay Pam. I heard your sobs, your fears. Yung mga ayaw mong mangyari. Yung mga gusto mo pang gawin. Pero sobrang natatakot ka. Hindi ba hindi mo na magawa kapag kasal ka na sa akin? Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit sa 2 taon na yon hindi ako umuwi sa'yo? Tinatanong pa ba yan? Because you hate me. Tulad ko. Napilitan ka lang na magpakasal sa akin. Because I was giving you time, Agatha. So you could still explore like you wanted. So you can work like you wanted. So your parents won't force you to become a stay-at-home wife. So your parents won't force motherhood to you. So people would see your designs like you dreamed. Pag wala ako rito, pag malayo ako sa'yo, makakahinga ka kasi wala ako. Kasi hindi mo kailangan isentro ang buhay mo sa akin. You're lying. Stop lying to me. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Pinagsisinungalingan mo ako. You've got to be lying. Because if you're not, then this sacrifice that you made meant you like me. I don't like you.
I love you, Agatha. I have always been in love with you. From the moment I saw you, when you walked in on that restaurant, wearing your floral skirt and nervous smile, the day you had sat beside me, I promised that I'll make you happy, even if it meant staying away from you, so you can do whatever you want. No! Sunod-sunod na umiling si Agatha. Nagmamatigas pa rin at gusto na namang takbuhan ang kanyang asawa. Agatha! No! You are lying! Paano mo nasabing mahal mo ko? Samantalang iniwan mo ko ng ganon. Kasi akala ko, yun ang pinakatamang gawin. Hindi ko alam na malungkot ka. Hindi ko alam na gusto mo pala akong kasama. Na kailangan mo ko. Akala ko masaya ka. I thought that the freedom I gave you were making you happy. I didn't know that it was making you miserable. Pero paano mo nagawang hindi magparamdam? Kung talagang ang mahal mo ko, paano mo ko natiis? Bakit kahit isang tawag, hindi mo nagawa? Kasi pag narinig ko ang boses mo, gugustuhin kong umuwi. At pag umuwi ako, hindi ko na ulit gugustuhin pang lumayo. You love me? And you've been yearning for me for the last 2 years? Oh, Agatha. Ano pang ginagawa mo? Pati mo ako lapitan at halikan. Nang marinig iyon mula sa asawa, wala nang sinayang pang segundo si Dimitri. Agad niya nang nilapitan si Agatha. Hinawakan ang magkabilang pisngi at siniil ng halik ang malambot nitong labi. Nagulat man sa gigil ng galaw ng labi ni Dimitri, nasakop siya, kalaunan ay nagawa na rin ni Agatha na tugunin ang asawa. Galing sa kanyang pisngi, walang pahirap-hirap na bumaba ang kamay ni Dimitri sa bewang ni Agatha, habang paakyat ng hagdan patungo sa kwarto, kung saan nila gagawin ang dapat na ginawa nila noong gabi ng kasal, ay patuloy pa ring naghahalikan ang dalawa at pahirapang makaabot sa patutunguhan, dala ng pagtigil-tigil ni Dimitri nang makapag-focus sa paghalik sa kanya. Nang maramdaman ni Agatha ang pagbabadyang pagkalas ni Dimitri sa brang suot, dali-dali niyang inawat ang asawa. Huwag dito, baka makita tayo ni Manang. Tinigil ni Dimitri ang paghalik sa leeg ng asawa at natatawang nilayo ang mukha mula sa parteng iyon ng katawan ni Agatha. Sigurado ka? Are you ready? Hindi siya sumagot. Kagat-labing sunod-sunod na lumunok si Agatha bago niya pinagdaop ang mga daliri nila ni Dimitri at hinila ito papunta sa master's bedroom. Sa kwartong ng unang gabi pa lang nila ay dapat pinagsaluhan na nila. Paggising kinabukasan, si Dimitri ang unang hinanap ni Agatha. Nang hindi niya iyon mahanap sa tabi, napilitan siyang magmulat ng mata at saka lang nakumpirma na wala na ngang asawa sa kanyang tabi. Iika-ikang tinungo ni Agatha ang guest room na ginagamit ni Dimitri sa pagbabakas sakaling naroon ng asawa. Nang maski anino ni Dimitri ay hindi niya nakita, tila nakalimutan ni Agatha ang iniinda at dali-daling bumalik sa master's bedroom para kunin ang kanyang phone. Good morning. Kakatapos ko lang maligo. Kanina ka pa gising? Saan ka galing? Nang mapansin ni Dimitri ang nangingilid na luha ng asawa, agad nang binitawan ang tuwalyang hawak pantuyo sa kanyang buhok. Saka nilapitan si Agatha. Why? What's wrong? Why do you look so upset? Did something happen? Ako ba? May nagawa ba ako? Anong kasalanan ko? Wala ka sa tabi ko. Nung nagising ako, you left. Akala ko umalis ka. Akala ko, iniwan mo na naman ako. Nandito ako, Agatha. Hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan nang walang paalam. At kung kailangan ko mang umalis, sisiguraduhin ko na magbabalik agad ako. Na makakawi agad ako sa'yo.
Sa kabila ng dire-diretsyong seryosong pagbigay ni Dimitri ng assurance sa kanya, hindi pa rin maikalma ni Agatha ang kanyang emosyon. Imbes na pilit siyang pakalmahin, binuhat na lang siya ni Dimitri papunta sa kama at doon ay tahimik siyang sinuyo sa pamamagitan ng paglalaro ni Dimitri sa hibla ng kanyang tuwid na buhok at paghalik sa kanyang noo. Okay na. Okay na ako. Okay. Nang hindi pa rin kumilos si Dimitri upang umahon sa kama at magsimula sa paghahanda papunta sa kanyang opisina, hindi maiwasan ni Agatha ang magtaka. Hindi ka ba papasok? Baby, it's Sunday. Do you work on Sunday? Depende. Pag may strict timeline ang isang project. Oo, pero dito ko lang sa bahay ginagawa yung trabaho. Kapag walang minamadali. Rest day ko, ang Sunday. Then, Sunday is my rest day too. Sabay tayo magpapahinga dito. Kung yun ang gusto mong gawin. Let's sleep in until 2 p.m. Mag-lunch ng 3 tapos sa greenhouse tayo ng 4 p.m. Gusto mong tulungan kita sa pag-garden? Ayaw mo ba? Gusto ko. But baby, I'm not good with your plants. Baka mapatay ko pa ang mga bonsai mo na ilang taon mo nang inalagaan. Baka ayaw mo lang maputikan. That's not it. Malakas na humalakhak si Agatha nang makitang namumula na ang pisngi ng asawa. Halatang napipikon na sa kanyang paratang. Pumihit paharap si Agatha sa asawa at kulang na lang ay pumatong siya sa ibabaw nito. Habang ang gahiblang layo ng kanilang mukha ay inaakit si Dimitri na muling sakupin ang labi ng asawa. Saka ito, paulit-ulit muling angkinin. Maliban sa pagpapatakbo ng kumpanya nyo at mas lalong pagpapayaman, saan ka pa magaling? Ano pa ang kaya mong gawin? Ito. Agad na napakagat si Agatha sa kanyang pang-ibabang labi nang umandar na naman ang kamay ng asawa at may pangaakit na kakaibang init na handog na sinalat siya nito. Do you agree that I'm good at this? Oo, sang-ayon ako. Magaling ka. Kahit wala akong pagkukumparahan, alam kong magaling ka. Sobrang magaling. Sabay sa muling paghalik ni Dimitri kay Agatha, ang pagkubabaw niya rito. Ang plano ng dalawa na matutulog muna hanggang 2:00 ng hapon bago mananghalian ay naiba na. Wala naman silang masisi sa pagiging mapusok at sabik nila sa isa't isa, pagkat pareho silang naghintay ng matagal. Mag-6 na nang matapos sina Agatha sa paglilipat ng bonsai niya sa malaking paso. Parang baby ang turing ni Agatha sa mga halaman niya sa greenhouse. Kaya naman, hindi na niya pinatulong pa si Dimitri sa paghahalaman. Sinamahan na lang siya ng asawa at pinaghanda ng merienda kanina. Ano yan? Sabay sa pagtabi kay Dimitri, ninuso ni Agatha ang sketchpad na hawak ng asawa. Nang dali-dali iyong sinara ni Dimitri na para bang may kung ano siyang sekreto noon na hindi pwedeng makita ng asawa. Mas nabalot si Agatha ng kuryosidad at di na tinigilan pa ang sketchpad na hawak ni Dimitri hanggang sa maagaw niya iyon at makita ang mga sketches na laman nito. Am I being assuming or every sketches in here is... You are not being assuming. That's really you. Every single page, it's you. Pag nangungulila ako sa'yo, ginuguhit kita. Mas lalong bumilis ang kamay ni Agatha sa paglipat ng pahina ng sketchpad. Nang matanto niya ng bagong sketch ni Dimitri sa kanya na nasa huling pahina na, hindi makapaniwalang tinanaw niya ang asawa. 90 sketches? Of me? You miss me this much? Nahihiyang kinuha ni Dimitri ang sketchpad mula kay Agatha at nilapag yun sa bench
Saka walang kahirap-hirap niyang giniya ang asawa papunta sa kanyang kandungan. 90 sketches is just the tip of the iceberg. Ha? It is 730. 730? Ang alin? Yung bilang kung ilang beses kitang in-sketch, drawing, paint. It's 730 sketches and 9 sketch pad. 730 sketches? 730? Hindi ba yan din ang total ng araw sa loob ng 2 taon? Ibig sabihin, I've been sketching you for 730 days. 1 sketch per day, every day in the span of 2 years. Which means, I've been missing you every day for the last 2 years. If you want to know how much I love you, that is my answer, Agatha. tila hindi maiproseso ni Agatha ang pag-aming iyon ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung saan sisimulan o kung ano ba ang dapat niyang itugon. Dahil habang paminsan-minsan lang na sumasagi sa isip niya ang kagustuhang i-text o tawagan si Dimitri nung nasa Europe ito, ang asawa niya ay ganoon na pala ang debosyon at pagmamahal sa kanya. Thank you. Thank you. Kasi hindi ko alam kung ano bang sasabihin. Nang makita ni Agatha ang mayordoma at parang ikalawa ng ina na nakatayo sa pinto ng greenhouse at humahanap lang ng tiyempo, agad siyang umalis mula sa pagkakakandong sa kanya ni Dimitri. Ngunit ayaw siya nitong pakawalan. Uy, si Manang, nakakahiya. Ayos lang sa akin. Ang totoo niyan, natutuwa akong makita kayong ganyan. Okay lang daw pala kay Manang. Mahinang napaubo si Dimitri at napilitan ng bitawan si Agatha nang mahina siyang pinatamaan ng siko sa sikmura. Ano po yun? Si Ares, nandyan. Hindi raw niya makontak ang phone mo. May kailangan daw kayo pag-usapan kaya pinuntahan ka na niya rito. Napatay po kasi ang phone ko. Nakalimutan ko na po yung tungkol sa pag-uusapan namin yun. Sa office ko na lang po siguro. Tas pahanda na lang po ng flat white coffee para kay Ares. Pagharap ni Agatha kay Dimitri nang makaalis na si Sonia upang sundin ang pinakikisuyo niya, sumambulit naman kay Agatha ang halos mag-iisa ng kilay ng asawa. Ares, lalaki. Who is he? And why does he have the audacity to show up at our house after he can't reach you? Kuya siya ni Pam. Siya rin yung abogadong hinire ko para sa annulment. Why are we still talking about this? Hindi ba tapos na tayo rito? Akala ko ba nalinaw ko na... Tapos na nga. Sino bang nagsabing itutuloy ko pa ang pakikipaghiwalay? Hindi ko na itutuloy. Pero kasi hindi ko pa nasabi kay Ares kaya akala niya tuloy pa rin. Which is why I need to meet him in my office so I could clear and sort this out. Magbibihis lang ako. Magbibihis lang din ako. Okay naman yung suot mo Saka, bakit ka magbibihis? Saan ang punta mo? Sasamahan ka. Nakausapan si Ares? Hindi na kailangan. Dito ka na lang. Libangin mo na lang ang sarili mo. Mabilis lang naman to. May bahid ng pag-aalinlangang tinawag ni Dimitri ang pangalan ng asawa. Sa pagbaling sa kanya ni Agatha, napabuntong hininga na lang siya at labag sa loob na pinakawalan ng asawa. Noong una, nagulat pa si Ares sa naging desisyon ni Agatha. Ngunit nang maipakita niya ang lahat ng patunay na inosente si Dimitri at di naman siya nito pinagtaksilan, ay tila nabunutan din ng tinik sa dibdib ang lalaking parang totoong kuya na rin niya. Ares, sorry talaga. Hindi ko sinasadyang masayang ang oras mo. Wala yun. Mas okay nang naksayang oras ko. Dahil hindi naman pala totoong niloloko ka ng asawa mo. Kesa totoong kailangan mo ng tulong para mapaanal ang kasal mo. Whenever you need my help, I am only one call away. Sana alam mo yan. Salamat ulit. Mauna na ako.
Bago lumabas ng front door, saglit pang nagyakapan ang dalawa na ilang segundo rin ang tinagal. Pagharap sa sala, napahawak na lang si Agatha sa kanyang dibdib at napahugot ng malalim na hininga nang magulat siya sa biglang pagsulpot ng asawa sa kanyang harapan. May lahi ka bang kabuti? Walang imik na nilapit ni Dimitri ang mukha sa asawa at parang aso itong sininghot-singhot. Ano bang ginagawa mo? I can smell his scent on you. Ay wow! Talas naman ng pang-amoy mo. Ano ka, K9? Ayoko nung amoy niya sa'yo. Nagsiselos ka ba kay Ares? Parang kuya ko na yun. Still, I don't like his scent lingering on my wife. Dimitri, you're being impossible and petty. Paano kung ikaw ang may naamoy na ibang babae sa akin? Agad na natigilan si Agatha sa tanong na iyon ni Dimitri. Tulad ni Dimitri, malakas ang kutob niya na magpapakababaw din siya at magdadabog, lalo na kung maamoy niya sa asawa niya ay ang French heiress na iniisyu sa kanya at muntikan pang maging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Okay, maliligo na nga ako para mawala na sa akin ang amoy ni Ares. Okay na? Titigil ka na? Sasabay ako ng ligo. Kunot noong tinanaw ni Agatha ang mamasa-masang buhok ng asawa at talagang hinawakan pa iyon para maipamukha kay Dimitri na hindi na niya kailangang sumabay dahil halata naman nakakalabas lang noon sa banyo. Sasabay ka? You just had a bath. And so, I love being clean and smelling good. Plus, it's in my bucket list. Ang makasabay ko ang asawa ko sa shower. Ayan, di lumabas din ang totoo. Plano mo lang makipagharutan sa akin doon. Hindi na. Sa huli, ang gusto pa rin ni Dimitri ang kanyang nakuha. At hindi lang bastang paliligo ang ginawa nila sa banyo sa loob ng 1 oras na pamamalagi roon. Pagsapit ng Lunes, na siyang araw rin ng formal party na layong i-celebrate ang pagkakatalaga kay Dimitri bilang bagong CEO ng Covo States, kinailangan pa munang dumaan ni Agatha sa firm ng pamilya para ihatid ang disenyo niya na kailangan din munang pasadahan ng head engineer nila bago yun ipresenta sa kliyente bago matapos ang kakarating lang na linggo. I'll be back after 2 hours. Ako ang magsusundo sa'yo rito. Okay, thanks. Pwede naman yun, di ba? Wala namang kaso. Hindi naman tayo mamalasin pag nagkita tayo bago ang party at sabay na nag-ayos. Ha? Diba kasi nung kasal natin, bawal tayo magkita. Kaya nga sa magkaibang hotel tayo. Dimitri, applicable lang ang pamahiin na iyon sa ikakasal. It's not an everyday thing. Hindi tayo mamalasin. Maghihiwalay o kung ano pa man. Tikom ang bibig, ngunit bakas pa rin ang pagsususpetsa sa matang tumango si Dimitri kay Agatha. Nang akala niyang papasok na ito sa sasakyan, muling pumihit ang lalaki palapit sa kanya. Are you sure? Paano kung sa ibang hotel na lang ako? Just to be sure. Kung yan ang ikakapalagay ng loob mo at ikaw kapayapa mo, then do it. I don't want to be away from you. Though, Ibulsa mo na lang kaya ako. paano kung sa Covo States ka na lang magtrabaho? Kailangan namin ng skills mo sa kumpanya. No, I've worked my ass off to prove that I have what it takes to be an architect in our firm. Ayokong bumalik sa square one. Pero paano kung sa isang hotel na lang tayo? Pero magkaibang hotel room tayo. Mabilis na pinigil ni Agatha ang pagsilay ng ngiti sa labi at umakto na baliwala lang ang paghalik niya kay Dimitri upang mapatahimik ito habang ang asawa ay hindi lang pisngi at tenga ang mapula, kundi pati na rin ang kanyang leeg. You've got to calm down. Hindi tayo maghihiwalay. Promise? Promise. I need more reassurance. Tulad ng anak? Dimitri,
Hindi garanti ng anak ang matagal na pagsasama ng mag-asawa. Hindi yun. Kontrata. Yup. That's it. I'll ask my lawyer to draft us a contract. Magbabayad ng 1 billion ang makikipag-iwalay. 1 billion. Nope. That is too little. Make it 10 or 20. Nang hawakan ni Agatha ang pisngi ni Dimitri, tila saglit na tumigil sa pagsirko ang kanyang mundo. At pakiramdam niya ay sabay na pumipintig ang kanilang puso. I'll see you after 2 hours, husband. Hindi na naghintay pa si Agatha ng tugon mula sa lalaki. Tinalikuran niya na ito upang pumasok sa firm ng kanilang pamilya. Pagdating sa opisina, agad na napawi ang ngiti niya nang makita ang ina na nakatanaw sa glass wall. 3 palapag lang naman ng ang gusali ng firm ni na Agatha, kaya sigurado siya na nakita ng kanyang ina ang lahat ng nangyari sa di kalakihang parking lot. Ma, didn't expect you'd be here. Thought you'd be spending the rest of the day pampering yourself for tonight's party. Nang mapansin ni Agatha na malinis na ang working table niya at ang mga gamit ay nakalagay na lahat sa isang kahon, hindi makapaniwalang tinapunan niya nang nagtatanong na tingin ang ina. Am I fired or something? May nagawa ba ako? May nagawa ba akong di nagustuhan ng client? It's your father's decision. He wants you to focus on Dimitri. At ano namang ibig niyong sabihin? Your father decided that it's for the best if you quit working to focus on Dimitri and having this child. May schedule ka na sa OBGYN just to make sure na walang problema sa matres mo at madali ka lang mabubuntis. Ano ba ako sa tingin niyo, Ma? Hindi ba ako tao? What am I? Your puppet? Parang inahing baboy? Pipiliting ikasal? Pipiliting mag-anak para sa personal gains niyo? Yan ka na naman. You're being too emotional again, Agatha. Because I am a person, Ma. Tao ako. May emosyon. Tao ako na hindi dapat kinokontrol ang emosyon. Just so I can please you. At pwede ba? We both know that for the last 25 years, I was never emotional because you and Papa won't allow me to show my emotion. Agatha, I will live my life as I see fit. Mag-aanak kami ng asawa ko kung kailan namin gusto. Titigil ako sa pagtatrabaho kung gusto kong tumigil. Padabog na kinuha ni Agatha ang box na punong-puno ng gamit niya at magdediretso na sana siya nang matigilan siya sa may pinto. After tonight's festivity, I think it's better if we stay away from each other's life for the meantime until you both learn how to respect me as a person. Then, I'll refuse you to have you back in my life. Ano? Agatha! Agatha! Come back here! Hindi ba tayo tapos? Pero si Agatha, tapos na sa pagiging control freak ng magulang niya. Paglabas niya ng gusali, ay siya ring paggaan ng kanyang dibdib. It felt liberating, knowing that she had managed to set her boundaries, and that she never has to live her life again if she die, in case she do something that will disappoint her parents. Pinili ni Agatha na isekreto na muna kay Dimitri ang nangyari sa kanila ng mama at papa niya. Gusto niya na ang gabing ito ay maging tungkol lang kay Dimitri sa achievement niya bilang bagong chairman ng Covo Estates. Lalo na at alam niyang buong buhay din naman na pinagsumikapan ng asawa ang posisyong natamasa. As soon as we are done here, we will talk about what's bothering you. Ha? Anong sinasabi mo? Wala namang bumabagabag sa akin. Kanina pa masama ang tingin sa'yo ng magulang mo. Masipagsulyap sa direksyon nila, hindi mo rin ginagawa. That's not so you, which means something terrible happened. You are so keen. You had always been. Trust me, I am not.
Just that, I'm always paying extra attention when it comes to you. That's why I know you. Huwag muna nating pag-usapan. Sana. This night is about you. Let's make it all about you. Guess what? What? Pinayagan ako ni Papa na magbakasyon ng 1 linggo. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-honeymoon. Saan mo gustong pumunta? Sa Japan, Bali, Hawaii, Switzerland, Paris, Milan? Sa rest house ko sa Tagaytay. May rest house ako sa Tagaytay. Gusto ko naroon muna tayo. Maganda roon, sobra. Kahit 1 linggo lang. Gusto kong maranasan ng simpleng buhay kasama ka. To your rest house in Tagaytay, then? Nang makarinig ang dalawa ng malambing na boses na galing sa likuran nila, agad na hinarap iyon ni Agatha. Ang ngiti sa labi ay napawi nang mamukhaan niya ang babae. Hi, Mrs. Cobo. It's nice to finally meet you. I am Florence Lacroix, your husband's mistress, as the tabloid labels it. Florence, unless you want me dead or separated, you better take that back. I'm stop fooling around. Sa malakas sa pagtawa ni Florence, nakuha na rin nila ang atensyon ng iba pang guest sa party. If you wanna know how crazy he is for you, I hope that answers your question. Takot na takot niyang iwan mo. Engaged ka? You notice? Yes, I am. To my driver turned lover. Actually, siya ang kinita't kinakalantari ko sa hotel room nung gabing na-picturean kami ni Dimitri. Oh, I hope this gives us a clean slate. I want to be friends with you. Inabot ni Agatha ang kanyang kamay. Plano niyang makipag-shake hands doon, ngunit ginamit lang iyon ni Florence upang mahila siya at mayakap. Pagkatapos ng party, sa rest house Tagaytay ni Agatha dumiretso ang dalawa. Naunang nagising si Agatha at imbes na magpain-in sa lambot ng kamang pinagsaluhan nilang mag-asawa, sa open patio sa 2nd floor kung saan tanaw ang Taal Lake at ang Taal Volcano, pumunta doon siya kaagad. Pikit matang dinama ang malamig at sariwang simoy ng hangin. Maya-maya pa ay bumalot na sa kaliitan ng kanyang katawan ang isang matipunong braso. Good morning. I like the view. Ako rin. Gustong-gusto ko rin dito. Kung pwede nga sanang dito na lang tayo tumira. But then, that won't be feasible. Kasi ilang oras lang ang layo nito sa Manila. Agad natutop si Agatha nang mapansin na ang tingin ng asawa sa kanya ay nakapako at malaki ang tsansa na nung sinabi nito na gustong-gusto niya ang view ay siya naman ang tinutukoy nito at hindi ang tanawin sa kanilang harapan. Kung talagang gustong-gusto mo rito, we can compromise. Sa Manila tayo Monday to Friday. Friday night, aakyat tayo rito. At sa Lunes na ulit ng umaga, babalik. What else do you want? I will comply to all of that. Sa lahat? Sure ka? Sa lahat-lahat. I want a greenhouse here too. Malamig dito kaya mas madaling mag-alaga ng orchids at bonsai. Gusto ko rin ng maliit na garden kung saan ako pwedeng magtanim. And goats. Gusto ko mag-alaga ng kambing. Tas 2 baka. 2. Couple dapat para di sila malulungkot. Ano ba? I do horseback riding. Magaling akong mga bayo. Based sa ginawa mo sa akin kagabi, I can second to that. Magaling kang mga bayo. Hindi ganun pangangabayo, Dimitri. Ibang pangangabayo ang tinutukoy ko. Yung totoong may kabayo. Malawak ang lupa ko rito. Kaya gusto ko rin ng sariling kabayo. At mangangabayo ako. Don, hahanap tayo ng kabayo mo. Ano pa? Family. Mabilis na natunaw ang ngiti sa labi ni Dimitri, gawa ng narinig. At para bang namali siya ng rinig na pinakatitigan si Agatha. This is where I want to build our family. Dito ko gustong palakihin ang anak natin. 2. Isang babae at isang lalaki.
If that's possible. Kung hindi naman, masaya na rin ako kung parehong lalaki at parehong babae ang magiging anak natin. Basta gusto ko ng dalawa. Malungkot pag mag-isa lang ang anak natin. Masyado namang marami ang tatlo kaya dalawa lang. Yun ang perpektong bilang. Payag ka ba? Ayos lang sa'yo yan? I love it. What else? Puro ka naman what else? Wala ka bang gusto? Ba't puro ako lang? Eh ikaw? My goal is to know what exactly you want in life and to make sure that you will get them. Ano pa, Miss Cobo? I want this place to be filled with love. Our love. This is where I want to grow old with you. Sa patio na to. Dito ko titipunin ang magiging apo natin. At dito ko ikukwento ang pagmamahalan natin. Naputol na ang karugtong ng sinasabi ni Agatha nang siilin siya ni Dimitri nang nanunuyong halik na agad niyang tinugon. Nang pakawala ni Dimitri ang kanyang labi, parehas na silang kinakapos ng hangin. Pero sa kabila nun ay nagawa pa ring magtawanan. I will live the rest of my life making sure that you get everything that you wish for. I'm not just your husband. I'll be your genie too. Gaya ng napag-usapan nila, tuwing weekend ay umaakyat sina Agatha at Dimitri sa Tagaytay upang isa-isang ayusin ang mga gusto ni Agatha na mangyari sa rest house na naging safe place na ng mag-asawa. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti nang natapos ni na Dimitri ang ikalawang greenhouse ni Agatha, pati na rin ang garden niyang puro gulay ang tanim at ang barn na kung saan ang baka, kambing at manok na inaalagaan nila. Sa kabilang parte naman ng malawak na lupa ng mag-asawa ay ang kwadra, kung saan ang dalawang kabayong ginagamit nila sa paglilibot at pamamasyal tuwing nasa Tagaytay sila. Sa tulong at pagbibigay na rin ni Dimitri ng suporta, imbes na sa Cobo State siya mamasukan bilang architect, nagtayo si Agatha kasama si Pam ng sarili nilang engineering at architectural firm na ilang buwan lang ang inabot ay nagawa ng mamayagpag at makakuha ng iba't ibang bid at kliyente. Architect Cobo, may naghihintay sa inyo sa baba. Si Florence? Dapat pinapasok mo na. Pero teka, 3 p.m. pa ang appointment namin. Ang aga naman niya. Hindi si Miss Lacroix, si Mr. and Mrs. De Roxas. Nasa baba sila. Sila pa pa? Bakit? Anong ginagawa nila dito? Dahil di naman talaga alam ni Pam kung ano ba ang pakay ng mga magulang ni Agatha sa kanya, nagkibit-balikat na lang ito habang siya ay napilitang magmadali at labasin ang magulang na nasa receiving spot ng maliit nilang firm. Ma, you came unannounced. May nangyari po ba? Is there something that I can help you with? Nang mapansin ni Agatha ang pagkakapako ng mata ng mga magulang sa draft ng mga blueprint na nasa pader, wala sa sariling sinundan niya ang tingin ng mga iyon. I remember this. Ito ang kauna-unahang design mo. Gusto mong gamitin ang disenyo mo na ito para sa study cafe that you wanted to start around U-Belt. But instead of supporting you, I was too critical about your first draft and first business idea to the point where you never talk about it anymore. Tama naman po kasi kayo. Maraming lapses yung una kong design. And that business idea, it's bound to fail. Yes, but I shouldn't have been so critical of you. My words, little by little, it plucks the feather on your wings until it reached to the point where I managed to completely cut it, right? Yeah, it did. But thanks to Dimitri, I managed to grow another one. And this time around, no one would be able to cut it or make me feel as if everything I came up with is imperfect. Nang sumabog ang luha ng ama na kanina pa nito pinipigilan, dali-dali nang lumapit si Agatha kay Rego upang aluin ito.
Patawarin mo kami, anak. Sobrang laki ng kasalanan namin ng mama mo sa iyo. Alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin kami ulit pero hindi kami susuko. Susuyuin ka namin hanggang sa matanggap mo na ulit kami sa buhay mo. Habang tinutuyo ang luhang lumalandas sa pisngi ng ama, tinanaw ni Agatha ang inang umiiyak na rin. Inabot niya ang kamay rito, saka sila nagyakapang tatlo. Hindi niyo na po kailangan magmakaawa pa para sa pagpapatawad ko. Kinalimutan ko na yon. Napatawad ko na kayo. Isa pa, kung hindi niyo ako pinagkasundo kay Dimitri, siguro matatagalan pa bago ko mahanap ang lalaki na pinakamamahal ko. Ibig mong sabihin? I am happy with my husband, Ma. I've never been this happy. Ang totoo niyan, I am already 6 weeks pregnant. And I am planning to tell him about her baby later. With my own child on the way. I want everything to be okay and peaceful around me. Basta ba nagbago na kayo, tatanggapin ko kayo. Siyempre magulang ko kayo. Anak ko, we don't deserve such kindness from you. But your father and I will make sure that you won't regret taking us back. Sana nga po. Sakto sa pag-alis ng mga magulang, pagkatapos ng ilang oras nilang pananatili sa opisina ni Agatha upang makapag-catch up, ay ang pagpasok ng pamilyar na text message sa kanyang cellphone. I am leaving for Europe tonight. Dali-daling tinawagan ni Agatha ang number ni Dimitri at nang hindi iyon sumagot, halos paliparin na niya ang sasakyan papunta sa Covor States. At ang isang oras na layo nila sa isa't isa ay nagawa niyang kalahating oras lang dala ng kanyang pagmamadali. Agatha, are you okay? You look scared. May nangyari ba? Tanong ni Anara. Ang kuya mo? Nasaan ang kuya mo? Nakaalis na ba siya? Iniwan na naman niya ba ako, ha? Ha? What do you mean? Kuya is still in his office. Nang bumukas ang elevator na nasa likuran nila, binitawan na ni Agatha ang kanyang sister-in-law at nagmamadaling sumakay roon. Mrs. Covo, nasan si Dimitri? Nakaalis na ba siya? Kung oo, kailan ang next flight pa Paris? I know that you're not my secretary, but can you please book a flight for me too? Susundan ko ang asawa ko. Sa pagbukas ng CEO's office at paglabas ni Dimitri, ang hiningang hindi na malaya ni Agatha na kanina pa pala niya pinipigil ay nagawa na rin niyang pakawalan. Agad na lumapit si Dimitri sa kanya. Kinapa nito ang kanyang noo at leeg. Wife, you look pale. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Dadalhin kita sa ospital. Akala ko, nakaalis ka na. Akala ko nasa Europe ka na. Ayoko maiwan dito. Sasama ako. Sasama ako sa Europe. I can work from there, right? Gaano ka ba katagal doon? Gaano tayo katagal doon? I don't want to let you leave without me. Baka matagal na naman bago ka umuwi. Baka biglang hindi ka na naman magparamdam pag nandun ka na. Sa kalagitnaan ng pagpapanik ni Agatha, dumoble ang imahe ni Dimitri at ang huli niyang naalala bago siya nawalan ng ulirat ay ang pagtawag ng lahat sa kanyang pangalan. Thanks God, you're finally awake. Huwag mo kong iwan dito. Isama mo ko. Ay, isasama naman talaga kita. 1 linggo lang ako roon. Kailangan lang ako para sa isang partnership with a known archive and gallery. But it's in my plan to bring you with me. Hindi ko rin kayang malayo sa'yo. Hindi ko na alam kung paano matutulog pag di kita katabi. Sa narinig, agad nang natunaw ang bigat sa dibdib ni Agatha. Your doctor ran some tests to make sure that nothing's wrong with you. Once we have his approval, we will fly to Paris. Alam ko na ang dahilan kung bakit bigla na lang akong hinimatay. Alam mo, ano? Nasaan ang bag ko? Nagtataka man kung ba't biglang hiningi ni Agatha ang kanyang bag, walang angal pa ring tumayo si Dimitri mula sa kanyang kinauupuan para maibigay sa asawa ang hinihingi. This.
You are pregnant? Oo, 6 weeks na raw. Alam kong malamang gusto mo akong samahan sa OB, but I don't want to give you a false hope. Kaya nilihim ko muna sa'yo at kinumpirma. And yes, I am pregnant. Mahigpit ngunit maingat na hinagka ni Dimitri ang kanyang asawa. At kahit yata manakit ang sulok ng kanyang labi, ay hindi niya magagawang tumigil sa pagngiti. I was planning to announce it over a romantic dinner. Not here. Not looking like this. This is perfect. You are perfect. And pregnant with my child. I can't be happier. Thank you, Agatha. Thank you. This made me the happiest. I didn't know that I can't be happier. Totoo ba to? Hindi ako nananaginip lang. Sa pagdating ng doktor na tumingin kay Agatha, muli lang nitong kinumpirma na nagdadalang tao na nga si Agatha. Dala ng magandang balita, imbes na siya, si Nikolai na sumunod na lang sa kanya ang ibinadala ni Dimitri sa Paris upang asikasuhin ang importanteng proyekto roon sa takot na baka makasama sa pinagbubuntis ni Agatha ang paglipad papunta roon. Hindi agad tumigil si Agatha sa pagtatrabaho sa kanyang firm, ngunit sinisigurado niyang doble ang kanyang pag-iingat. Paglipas ng kulang-kulang 8 buwan, isinilang na nga niya ang lalaking panganay nila ni Dimitri na pinili ng dalawang isunod sa pangalan ni Dimitri. Parang unfair naman. Demetrius na nga pangalan niya. Hango sa pangalan mo tapos kamukhang kamukha mo pa siya. Reklamo ni Agatha habang nakatanaw sa bagong silang niyang sanggol na payapang natutulog sa kanyang bisig. Really? But I think he looks like you. Demetrius has your lips, which means he'll have your smile, which is one of the many things that I love about you, wife. Oo nga. Sa akin niya nga kinuha yung labi niya. Pero yung mata, ilong, hugis ng mukha, pagiging tan, pati na rin tenga, sa'yo na lahat. Natawa na lang si Dimitri pagkatotoong sa kanya nga naman talaga nagmana ang mga features na iyon ng anak. Huwag kang mag-alala. Pag nagkaroon tayo ng baby girl, sure ako na ikaw na kamukha nun. Eh paano pag hindi pa rin? Then we will keep trying until we have a baby that looks just like you. Is that a deal? Pag-iisipan ko pa. 4 na taon pa ulit ang bumilang bago sinundan ng mag-asawa ang panganay nila na sa pagkakataong iyon ay babae at talagang minimina ni Agatha. Hindi man sobrang perpekto ang pagsasama ni Agatha at Dimitri, isa lang ang natitiyak nila. Tanging ang isa't isa lamang ang pipiliin nilang makasama habang buhay. Dahil para sa dalawa, ang existence ng isa't isa sa kanika nilang buhay ay perpektong definasyon ng isang unconditional love. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!